What's good mga kapatid? Ito ang Top Notch Sports at eto na nga ang mainit na pinag-uusapan sa YouTube industry ng Pilipinas. Ang inaabangang The Finals sa Battle of YouTubers via Sabong International. Gaganapin ito sa June 2, araw ng Sabado yan mga kapatid. At syempre, sa video na ito ay ibibigay natin ang stats comparison, analysis and prediction ng dalawang kalahok mula sa powerhouse ng Brusco Brothers na si Jeric Barrera o Super Jeric kontra sa kanilang leader na si Jonarens Jacob. Take note mga kapatid na the finals na ito at sigurado na ang 1 milyong piso pati na rin ang titulo ng kampyon ay mapupunta na sa OG na Brusco Brothers. Kaya naman dito pa lang ay binabati ko na sila ng congratulations. At bago ako magsimula ay gusto ko muna pasalamatan ang ating mga subscribers at supporters. Pa 3K subs na po tayo mga kapatid. Sino ba naman ang hindi gaganahan gumawa ng ganitong video kapag nakikita mong nagkukomento at nagpapakita ng suporta sa mga videos mo ang mga taong ginagawan mo ng paksa? Kaya maraming salamat Jonarens Jacob at TV150. Suportang tunay at katibayan na marunong lumingon sa pinanggalingan. Kaya eto na mga kapatid at atin ang simulan. Unahin natin si Super Jeric na unang nakapasok sa finals. Alamin muna natin kung ano bang background nitong si Super Jeric sa basketball bago ang kanyang stats. Bata pa lamang itong si Jeric ay hilig na niya ang paglalaro ng basketball. Naging manlalaro siya sa paaralan ng PUP taong 2013 at hindi na nakakagulat na noon pa lang ay siya na ang tinanghal na MVP. Nagtuloy-tuloy siya sa paglalaro ng basketball at sumali sa mga liga. Taong 2018 naman nang sumali ang kanyang team sa Inter-Barangay Basketball League at pumwesto sa pagiging first runner-up. Mythical 5 yan mga kapatid. At pagpasok naman ng taong 2019, dito na bumulusok ang kanyang career. Na-draft siya sa team ng Conduent at naglaro sa BPO Classics. Sa mga hindi nakakaalam, ang BPO Classics ay ang biggest BPO sports lifestyle tournament na ginanap dito sa Pilipinas noong 2019. Makailang ulit naging best player of the game itong si Jeric. Sa laban nga nila kontra sa Tops BPO, nagtala ito ng 22 points, 18 rebounds and 5 assists at kontra naman sa kupunan ng E-Claro ay kumamada siya ng 14 points, 17 rebounds, 2 assists, pati na rin 4 steals. At marami pa dyan mga kapatid. Kaya pala siya binansagan na Super Jeric dahil hindi man nagkampiyon ang kanyang kupunan na Conduent ay aking napag-alaman na siya pala ay isang double-double machine sa tournament na ito. Nag-average siya ng 17.6 points per game, 12.4 rebounds per game at pagdating naman sa assist ay 3.2 assists per game. Hindi ordinaryong stats yan mga kapatid. At pagpasok naman ng taong 2020 sa isang palaro ng liga, ang dinadala niyang kupunan na Bulsoy ang nag-uwi ng kampyonato sa finals. Yan ay kontra sa kupunan ng Saturnina. At eto na ang pinaka-latest sa kanyang statistics mula sa Battle of YouTubers. Sa kanyang huling laban kontra kay Bugoy sa semifinals ay nagpakawala ito ng 25 field goal attempts at 9 shots naman mula dito ang pumasok. Gaya ng laban niya kay Joshua Agatep ay hindi ito bumitaw ng 3 at kung usapang free throw naman ay gumawa siya ng 4 out of 6 free throw. Sa kabuuan ng kanyang laro ay meron siyang shooting percentage na 36% field goal at 66.6% naman from free throw line. Bumaba ang kanyang field goal percentage ng 1.5% sa kanyang huling laban pero 6.6% naman ang itinaas pagdating sa free throw. Consistent pa rin naman yan mga kapatid kung stats lang ang ating pagbabasehan. Sa kanya namang advantage kay Jonah ay sa kanya ko ibibigay ang experience dahil alam naman nating natuto si Jeric sa organized and systematic basketball training. Bukod dyan ay lumalaro din siya sa mga patimpalak na liga sa mga barangay. Ang kanyang pinakapuhunan naman dito ay ang kanyang athleticism. Ito ang dahilan kung bakit na-maintain niya ang kanyang magandang performance sa tuwing siya ay maglalaro. Sa kanya ko din ibibigay ang rebound dahil kita naman natin ang kanyang airness kapag kumukuha siya ng bola sa mga sablay na tira. Hindi lang natin nakikita o madalang pero meron din siyang outside shooting na ginawa niya sa laban nila ng Tucomi Brothers. Kaya naman sa kanya din ito mga kapatid. At kung usapang stamina naman at dribble penetration ay malinaw na sa kanya pa rin ito. At mapunta naman tayo kay Jonah. Pero bago yan ay kung nakaabot ka na sa portion ng video na ito at hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe button at ring notification bell. Dahil sa mga ganitong klase ng video ay bubusugin ko kayo ng mga detalyeng hindi nyo pa nalalaman sa inyong mga paboritong manlalaro. Kaya tuloy tayo.
Heto na ang isang kalahok na kinount out ng karamihan sa umpisa pa lang ng tournament. Sinasabi nilang may tulog si Jonah sa kanyang mga katunggali at walang tsansa magkampiyon sa Battle of YouTubers. But here he is mga kapatid sa the finals ng Battle of YouTubers. Matapos ang kanyang devastating na pagkatalo kontra kay Von ay ibang Jonah ang ating nasaksihan sa mismong tournament. Partida nanggaling pa yan sa injury na high ankle sprain. Usually ay around 2 months ang full recovery ng ganitong klaseng injury mga kapatid. Hindi ito biro at parang kagaya lang yan ng ankle sprain na tinamo ni LeBron James this season kung nanonood kayo ng NBA. Inspired basketball at more focused na Jonah ang ating nasaksihan mula pa sa umpisa ng tournament. Kaya pahapyawan lang natin ng konti ang background ni Jonah sa paglalaro ng basketball. Sa street basketball siya natuto at nahasa. Kaya naman simula noong taong 2017 ay sumasali din siya sa mga palaro ng liga. Gaya ni Jerick ay tinanghal din siyang MVP sa isang liga na kanyang sinasalihan. Lately na lang si Jonah natuto sa systematic basketball nang hinawakan at tinuruan siya ng team ni Coach Mavs. Kaya madaming improvements ang ating makikita sa kanya kung re-reviewin natin ang kanyang mga laruan. Sa tingin ko ay sa kalagayan at kondisyon ni Jonah ngayon ay gamay na niya ang kanyang full potential na natutunan sa street basketball pati na rin sa systematic and organized basketball. Sa tingin ko rin ay maganda na ang kanyang kondisyon na ayon lamang sa hangganan ng kanyang skills and experience. Pero paglilinaw lang mga kapatid na hindi natin kinakategorize si Jonah sa hanay ng mga pro basketball player. Baka kasi umalma yung mga baby bra warriors at bata-batang bashers dyan ni Jonah. Kaya punta na tayo sa stats ng kanyang huling laban kontra kay Kiefer. Si Jonah ay kumamada ng 20 shot attempts at 9 naman dito ang pumukol. Lamang ng 5 attempts si Jerick pero parehas na 9 shots at 4 na free throw ang kanilang matagumpay na napapasok sa kanilang mga latest game. Gaya naman ni Jerick sa kanyang last 2 games, hindi rin bumitaw ng 3 itong si Jonah despite the big margin deficit. Sa free throws naman ay may nagawa siyang 4 out of 8 free throws at suma total ay bumuo siya ng shooting percentage na 45% field goal at 50% naman from free throw line. Kung mapapansin nyo mga kapatid, ay bumaba ng 17.5% field goal si Jonah. Yan ay walang iba kundi dahil sa mahigpit na depensang ipinakita ni Kiefer sa kanilang laro. At dahil dyan ay around 45% field goal ang kanyang average pagdating sa puntusan. Mataas pa din naman yan mga kapatid dahil sa percentage na yan ay may mahigpit ng dumidepensa sa kanya. At lamang pa rin siya ng 9% field goal kay Jerick kung sa stats nila tayo magbabase. Well, parehas naman silang may outstanding percentage pagdating sa free throw, kaya pagalingan na lang sila sa pagpapasabit. At kung usapang advantage naman, ay ibibigay ko sa kanya ang agility. Ibang klase din ang defensive pressure na ibinigay ni Jonah sa kanyang mga kalaban. Sa tingin ko ay ito ang pipigil sa paint penetration advantage ni Jerick dahil ang zone defense ni Jonah ay mag-uumpisang maramdaman ng kanyang kalaban sa perimeter. Kaya hirap na hirap si Kiefer at Justin na kumuha ng puntos sa perimeter dahil sa magandang ipinapakitang depensa ni Jonah lately. Kung usapan namang speed, power, height at maging inside scorer naman ay even lang sila mga kapatid. Kumbaga patas lang. Kaya magiging magandang laban ito mga kapatid. Siguradong pukpukan to sa loob ng paint. Lakas sa lakas, tibay sa tibay at puso sa puso. Marami silang similarities pagdating sa paglalaro ng basketball. Kaya talagang kaabang-abang ang finals na ito. Siguradong all out at hindi sila magbibigayan dahil turo sa kanila ni Coach Mav na kung talagang inirerespeto mo ang kaibigan mo sa basketball ay ibibigay mo ang best game mo at all out ka sa kanya. Sa akin namang prediksyon ay si Jerick ang liyamado sa bakbakang ito at si Jonah naman ang nasa gawing dehado. Pero kung magagawa muling ma-maximize ni Jonah ang kanyang skills at makakapag-adjust ng mabilis sa bawat ball possession na kanyang gagawin ay hindi malabong siya ang maging kampyon. Match lang talaga ang laban mga kapatid at sa tingin ko ay parehas aabot ang kanilang scores sa double digits. May mananalo at matatalo man pero at the end of the day ay brusko-bros pa din ang magkakampyon. Ito ang aking insights na maibibigay sa inyo para sa kanilang darating na bakbakan on June 2, araw ng Miyerkules yan mga kapatid. Ano ang inyong opinyon? Pag-usapan natin yan sa comment section. Huwag din nating kalimutan ang parating na laban sa losers bracket. Ito na nga ang Bugoy Carino versus Keeper Bros on May 26. Araw ng Miyerkules din yan mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta at huwag kalimutang i-like ang ating video kung nagustuhan mo ito.
This is Top Notch Sports and I'll see you on the next video.